for today's video ay mag-i-stay tayo sa dagat na to ng 24 oras. Inabot na kami ng ulan. Laki ng huli pre. Ngayong araw pupunta kami sa dagat at manghuli kami ng isda gamit ang lambat. Pero bago kami makarating sa dagat ay maglalakad lang naman kami sa loob ng 30 minuto. Pagdating namin sa dagat ay hindi maganda ang panahon at nakakita pa kami ng buhawi. Napakaganda talaga ng dagat. Pero wala kaming pakialam sa buhawi at nagdiretso pa rin kami sa aming plano. Nanghiram kami ng bangka at ito na rin yung gagamitin namin para makapanghuli kami ng isda. Pagkatapos namin manghiram ng bangka ay agad na kami dumiretso sa malalim na bahagi ng dagat. Mag-aalas 6 na nga ng gabi na makarating kami sa malalim na bahagi ng dagat na ito. Pagkatapos nakita kami ng mga isda na tumatalon sa ibabaw ng tubig. Pag nahuli natin yan, sarap na. Maya-maya pa nagsimula na rin kami magkalat ng lambat. At eto na naman yung magsisilbing panghuli namin sa mga isda. Pagkatapos ay nagbugaw naman kami ng mga isda para maglangoy sila papunta sa lambat. Pre, nakikita nyo napakadilim na dito sa paligid namin. Tapos umahangin na din. Dito kanina yung buhawi pre. Yan, nandito kanina. Sa mga oras na to ay wala pa rin kaming nahuhuli. Pero ang lahat ay nagbabaka sakali at di nawawala ng pag-asa na makahuli ng isda. Umidilim na. Wala pa kami nahuhuli. Yun pre, nakahuli kami, paldo, nakahuli na kami boy, paldo! Inabot na kami ng dilim sa dagat at nakapag-decide kami na bumalik muna sa Pampang. Dahil sa loob lamang ng isang oras ay ito pa lamang ang nahuhuli namin. Dahil nga kukunti pa lang yung nahuhuli namin, nakapag-decide kami na bumalik ulit. At habang inaayos ko namin ng lambat, yung dalawa namin kasama ay gumagawa na ng apoy. At dito na rin pala kami magluluto mamaya ng mga mahuli naming isda. Siyempre, pangalawang lusong namin sa dagat. Sobrang dilim na nga ng paligid namin dahil inabot na kami ng gabi. Pre, inabot na kami ng ulan. At sa di nga inaasahang pangyayari ay bigla na lamang umulan. Pero kahit malakas yung ulan ay kailangan pa rin namin tumuloy. Sinabayan ng ulan. Sobrang lamig. Makalipas nga ang ilang minuto ay nawala na agad yung ulan at bumalik na ulit sa pagiging kalmado. Balik kalmado na ulit, wala ng ulan. Nabubugaw naman kami ng isda. Hindi na nga namin nakuhanan yung pagkakalat na lambat dahil bawal nga daw buhayin yung mga ilaw at baka lumayo yung mga isda. Pagkatapos nga namin mabugaw ng mga isda, maya-maya pa ay meron na nga nagkalabsawan sa lambat na kinalat namin kanina. Siyempre, dami naming huli. Oh, lalaki pre! Sarap nito boy, dami namin pwedeng ulamin mamaya. Sarap, may pangulam na kami boy. At habang tinitignan ko nga dito yung mga nahuli naming isda ay bigla na lamang napasigaw ang kasama ko. Laki! Yan, laki! Ay gago, laki pre! Ayan na, laki na, gago! Ito, laki ng huli pre! Ayan na, galaw-galaw pa pre! Buhay, baka sabihin scripted. Paldo na naman! Paldo, laki ng huli pre! Pagkatapos nga namin manghuli ay agad na kami bumalik sa Pampang. Sobrang saya nga namin dahil napakadami namin nahuli mga isda. Siyempre, ihawin na namin yung mga nahuli namin isda kanina. At dahil wala nga kami dalang lutuan, nakapag-decide kami na dito na lamang lutuin yung mga isda. Eto na nga rin pala yung isa sa the best na paraan para makapagluto ka ng isda, lalo-lalo na kapag nasa tabi ka ng dagat. At nang maluto na ito ay agad na kaming kumain. May mga dinosaur na lumilipad sa pagkain namin, pero tuloy pa rin. May itlog. Mag-aalas 10 na nga pala ng umaga na magising ako. Pagbukas ko ng tent ay bumungad sa akin ng napakagandang view ng dagat na to. Naglakad-lakad muna ako dito pagkatapos in-enjoy ko na rin yung napakagandang view ng dagat na to. Isa na naman to napakagandang challenge na nagawa ko sa buong buhay ko. Napakagandang experience nito at hindi ko to makakalimutan. At muli ako si Jarmata nagsasabing lahat ng bagay may dahilan. And this challenge is done. Mga idol, ito na huli natin ngayon mga idol. Sobrang laking tilapia nito mga idol.